Last Friday at the School of Witness, we dived deep into the Beatitudes, and wow, what a reminder! Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy, and blessed are the pure in heart, for they shall see God." In Matthew chapter 5 verses 6 to 8, these are not just verses. They are a call to live boldly with hearts on fire for God. Let's keep seeking, loving, and living for Jesus, hearts full, eyes fixed on Him. How has the School of Witness training helped me to become an effective disciple of Christ? Mayang adlaw sa tanan, ako day si Jobel Cecilio. Ako di ay si Ian Talikog. Ang training, dako gyud kaayo og natabang sa akong spiritual growth. Mas nasabtan nako karon ang direksyon sa among simbahan pinaagi sa vision, mission o core values. Dili lang day importante nga kabalo ko sa mga pulong niini. Kinahanglan jud di ay na makabalo ko unsaon ni pag-apply sa akong kinabuhi. Nakatabang jud din nako nga mas mahimong buhi ang akong pagtuo sa mga seryoso nga pagserbisyo sa Ginoo. Pinaagi sa pag-serve nako una sa akong pamilya aron pod sila mawin diha sa Ginoo. Sa ako po, ang nakatabang sa ako at sa training is mamold po kong taman sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug makabalupod ko nga dapat tapa ko isabon sa akong patasan. Especially sa akong bisyo, nga grabe kay na kalisod gyud nga maka-overcome. Kay tungod wala pa ko'y totally pagsalig ug pagtuo. Ug relasyon pod sa isang katao. Ang natabang sa ako sa SOW training or School of Witness training. Isa dito ang poor in spirit. Naanak ko'y courage na bag-uhon ako ang akong kaugalingon. Na dili na mapuno og kabalaka sa akong mga anak. Sukad pa kaniadtong estudyante pa sila, hangtod mga professional na sila. Puro kabalaka gihapon ang akong ginahuna. O dili na ko makatulog hangtod dili sila manguli sa balay, bisan pa og mananghid. Pero karon, instead na babalaka ko, iampo na nako sila na malikay sila sa disgrasya. Didto nasulod sa ako ang nahibalan ang poor in spirit na dili ko kapuyon magampo sa ilaha na malikay sila sa disgrasya. Basta isalig nako ang tanan sa Ginoo ug ang ilahang safety na naa na sa akong mindset, always pray to God and God answer my prayer. Mark 11:24. This is the reason I urge to be boldly believe for whatever you ask for in prayer. Be convinced that you have received it and it will be yours. What is the impact of the topic they learned in SOW training? Ang isa sa topic na nakahatag og impact sa akong kinabuhi is ang the Beatitude, labi na ang bahin sa Blessed are the meek for they will inherit the earth sa Matthew 5:5. Sa una, lisod para nako ang pagdawat sa akong mga sayop tungod sa akong garbo. Apan pinaagi sa training, nasabtan nako nga mapaidubsanon dili day kaluyahon, kundili usa ka kusog nga ginatamdan sa Ginoo. Na-realize nako nga ang Ginoo mas ginablas kadtong mga tawo nga magpaubos ug mosunod sa iyang kabubuton, dili lang sa ilang kaugalingong gusto. Tungod niini, hinihinay nako giampo ug gi-practice ang pagpaubos sa akong kasing-kasing. Tungod sa Beatitudes, nakita nako nga daghan pa kog dapat usbon sa akong kinabuhi. Dili lang tungod kay gi-require sa church, kundi tungod gusto gyud nako mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo. Ang topic na nakapastruck sa ako is blessed is the hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mateo 5 verses 6. Ako ang nasabtanan ni iskulang pa jud ay akong pagtuo sa yaha. Kay tungod usahay magbuot-buot ko sa akong desisyon na wala na ako giampo una sa yaha. Ug usahay mawalan pud kog pagtuo kay tungod na ako'y mga desisyon nga gusto nako makuha nga dili ni ay hatag. Mao lang sa pagkakaroon na realize nako na unahon jud ay dapat siya. Kay siya ang nakabalo sa tanan. Sa ako ang pamilya na realize nako na unahon gyud ay dapat sila kaysa sa akong barkada. Dili malimtan
na ginaampo pud nako akong barkada o ginadeclare pud nako nga someday mawin pud nako sila mapangalagad pud sa Ginoo. Ug mao lang daghang salamat. Beatitude. Reborn, kailangan na kong patyon ang akong batasan na maldita ug dili na madali masuko. Dili lang sa akong mga anak, pati na sa akong community. Didto nako nahibalan na kailangan na akong mamatay ug magpakatao ko pag-usab. Pinaagi sa Kristohanong pamatasan. Kabalo ko na dili lalim ang magbago og batasan. Na-learn nako, less talk, less mistake. And say sorry basta nakasala ka. Bisan anak pa nako siya, basta nga nakasala ko sa ilaha, magsorry nako. Unlike sa daan ako nga batasan, ang ako ang mindset, anak ka lang, mama ko. Dili ko kailangan mangayo og sorry sa ilaha. Pero ginates gihapon ko ni Satan, maglalis gihapon ni. Pero pagkahuman na ay pagpangayo og sorry sa amoa. Kay dili gyud lalim, kay naa gyud si Satan na magtintal. Be responsible gyud sa imong ginapangsulti. Magpasalamat ko ila Pastor Wendell ug Pastora Hanshin sa pagkandak ani na training. Kay dako gyud og help sa akong daily lifestyle. Mark 11:25 and 26. And whenever you stand and praying, if you find that you carrying something in your heart against another person, release him and forgive him, so that the Father in heaven will also release you and forgive you for all your faults. But if you will not release forgiveness, don't expect your Father in heaven to release you from your misdeeds. In what ways have you applied what you learned during the training? Matthew 10:16. I am sending you out like a sheep among wolves. Therefore, be shrewd as snake, as innocent as a dove. Gusto na ko dili masayang ang nahibalaan nako sa SOW training. Gusto na ko i-apply sa akong kagalingon. Ang willingness as a servant of God na makaton og pagsangyaw sa Word of God. Og unsaon ang akong buhaton. Og gihan ko sa Ginoo kung unsaon pagwin og soul sa atong mga taong in need og help na makaila sa Ginoo. Kabalo ko dili lalim ang magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay i-compare na ko ako ang self, gamay ra gyud ang akong nahibalan sa Bible. Gayahan gyud ko sa Ginoo kung unsaon. Compare na ko ako ang self as a baby sheep, ang akong nahibalan sa Bible. Nagsugod na ko og day group og ubanan nako ang akong anak na si Zar. Last Monday sa Boulevard, sa balay sa ako ang sister aron makatabang ko sa ila sa pagpaduol sa ila sa Ginoo og mag-spread ang word of God. Praise God for this School of Witness training. Magpa-train og equip jud ta para madaogon ta permi. Maulang, shalom. Pray, Heavenly Father, we thank you, God, and we praise you for what you have done to each and every one of us. Father, we expect more from you today. Holy Spirit, I welcome you, and we ask for your anointing. We ask you, Father, that you will speak to each and every heart, open the heart. You have said in your word that if we will open our heart, it is you who will speak. Father, we ask for your understanding, revelation of your word, and wisdom to apply it in our lives so that it will bring transformation sa among kinabuhi, kinamong madawat, as we apply it in our lives. We are nothing without you, Holy Spirit. Have your way today. In Jesus' name, amen. Maayong buntag sa tanan. So today, now, the Holy Spirit lead us na mo niyang
share nato today because I believe no na all of us kailangan marikindle ang mga fire nga gihatag niya sa atuwa. And many Christians no mapansin nato no kung tanawon ninyo ang mga pictures ninyo katong time nga nag-encounter pa mo, nag-retreat pa mo, nag-RW mo, halos ikaw na lang pod ang nabilin. Ang uban wa nakakabalo asa na jud sila. So maayo ang ilang sugod pati na hinay nangawala. No? Gwapo po dilang mga testimonies. They share about their journeys with the Lord. But along the way, wala na. And ang uban po, no, napalong na jud, no, wala na ang kalayo ba sa ilang kasing-kasing. Ang uban nabugnaw na jud. And of course, ang uban nasa church pero no, dugay wa gyapon kausaban sa batasan. So sa may naitabo, no? And of course, no, ang uban wala na po, excited tong una sa ministry, kung pwede ba lagi nimo trapuhan niya tanang lingkuranan dili simbahan, kaya na niya trapuhan, kay grabe ka on fire. Pero nagkadugay, no? Imbis nga nagkalayo naman noon, di na makitaan. Wala na, no? So, unsa may naitabo, no? When you receive Christ, no? Si Christ medyo mohatag sa balang spirito and fire, duha ka buok, no? Siya mohatag when you acknowledge Him, when you surrender your life to Him, He will give you the Holy Spirit and fire. So, para asa jud dining fire, kani karon na nga to ang isabton, and at the same time, you need to ask the Holy Spirit to assess unsa imong status karon. Are you on fire with the Lord? Nagkalayo pa ba ka? Or nagkalayo na? Ikapa daw imong tapad kung nabugnaw na or nag-init pa. No? Buhi pa? Or buhi-buhi na lang. Wala na nag-init. No? Nagkalayo na or nagkalayo? Okay. So, ang number 1, ako lang ni Iran through para naatay idea, unsa may purpose sa fire nga gihatag sa Ginoong sa atoa. Number 1, of course, ang kalayo is ginagamit ni siya to purify. Kita man ninyo, i-refine ang gold, no? Pag sunugon nimo ng gold, ang nasagol ana makuan jud kanang ma-separate jud siya sa kuan, mga impurities niya is matanggal jud na siya. And the Bible says in Hebrews 12 verse 29, for God is a consuming fire. So when you accept Jesus Christ in your life, na ang Holy Spirit, and na ang fire, para baguhon ka. Limpyuhan ang tanang kahugaw sa imohang kinabuhi. Sama sa gitestimony ni Ate Bing, no, nga laing kay kog batasan before, but right now, inay, no? Ayo ang ako ang batasan. No, maglisod ko before, but right now, nahinay. Nga naman, kinsa may naga-refine ato nga batasan, ang fire nga gikan sa Ginoo. Amen? Tanggalon na niya mintras buhi pa ka as you allow the Lord to work in your life. Iyaha kang i-purify. Iyaha kang limpyuhan. So, imposible jud kayo nga ikaw naana sa Ginoo and you surrender your life to Him, to His Lordship. Dili jud pwede nga dili ka mabago. Amen? So, fire can symbolize purification, refining, and of course, testing. Kung tinuod ba jud na or dili. The fire from God will refine you and purify you hantod sa maliwat yung tagbatasan sa Ginoo. Amen? So, ilimpyuhan na imong kasing-kasing, imong mind, even imong actions. Magtingala ka hinay-hinay, ma-refine ka ni Lord. Kadua, nga purpose sa fire nga gikan sa Ginoo is empowerment and anointing. Tingala ka, no? Madasig ka, nay power nga gikan sa Ginoo, which is mao ni karon ang naitabo, no? Sa mga disciples in Acts 2 verse 1 to 3, when the day of Pentecost come, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house
where they were sitting, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest to each of them. So, today, ang Holy Spirit nag-descend siya upon the disciples, symbolized by tongues of fire. Para asa ni? Para i-empower ka. No? Kabalo ba mo nga ang sakyanan, dili na siya mudagan kung gasolinahan lang nimo. Apil ang motor, dili yun na mudagan kung gasolinahan lang nimo ang motor. Mao bitaw nga na spark plug para mo-ignite siya ana nga gasolina. Para mudagan ka na nga motor. But fuel alone cannot run the car. Same with us. Na ang Holy Spirit sa imo, pero kailangan nimo ang fire para ma-empower ka to do what He wants you to do. Nakasabtan ninyo? Isna naman ang Holy Spirit sa kuha. Pero luya lagi ka. Basig pwede na palong na ka na nga kalayo. And masabtan na to today nga unsa may dapat na to himon. Kaya di man aksidente nga na ka din eh. Kabalo si Lord sa imong situation. Kabalo si Lord sa imong status nga nung murag luya na, murag nagbaguot na wa. Kabantay mo anang halos dili na mo gana ang spark plug gani. Mag-ana-ana na lang ang sakyanan. No, murag dili na jud maka-move forward ngano man wala nay power. Same with you. Kapuyon ka kung wala kay fire, walay power nga gikan sa Ginoo. Amen. Mawala imong kadasig. So, diri sa Matthew, akong i-quote lang ni nga verse para masabtan nato nga ang giingon ni John the Baptist sa Matthew 3 verse 11, "As for me, I baptize you with water." Si John the Baptist ni nagsulti for repentance. But He, capital letter He, kinsa ni si Jesus Christ, who is coming after me, is mightier than I, and I am not fit to remove His sandals. Sa iyang himon, if you receive Christ, if you surrender to His Lordship, if you acknowledge Him to your life, He will baptize you with duha ka buok, Holy Spirit and fire. Para madasig ka, hatagan ka ana nga kalayo sa Ginoo, dili kalayo. Dili kabugnaw kun dili fire. Para mabagoy mo ang kasing-kasing, mo ang actions, imong batasan, at the same time, madasig ka to do His will. Madasig ka unsa iyang ginapahimo sa imo. Amen. That's why dili dapat ni mawala kini nga kalayo sa tuang kinabuhi. We need the fire from God para mapropel ta to do His will. Ikatulo, nga purpose sa fire nga gikan sa Ginoo is of course to guide us and illumination. So, in the Old Testament, makita ninyo, when the Israelites, nigawa sila sa Egypt, na fire nga nag-guide sa gabi. Clouds sa buntag. Nakuha na to? So, siya ang muhatag o guidance, at the same time, illumination and wisdom. So, ang purpose sa fire is muhatag siya o guidance sa ato ang paglakaw, sa ato ang journey. At the same time, muhatag siya kaalam, insight, and revelation sa iyang pulong. Para kasabot ka, dili ngit-ngit ang imuhang maski gabasa, pwede man gud ni kagabasa og pulong, pero wa jud kay revelation, walay life ang imong ginabasa, knowledge na napadulong. Kailangan imong fire nga gikan sa Ginoo para magkaroon kag revelation, maging part sa imong life ang word ni imong ginabasa. You need the fire from God. Kaya dagan kayo bright, dagan kayo maayo mo basa. Memorize ang Bible, pero makita nimo dili na imong part sa life nilang ilang ginabasa. Imong ginatudlo. Ngano si kulang, walay fire. So the fire from God will give us guidance, illumination, and wisdom. And of course,
kini nga illumination asa gikan ni sa Ginoo, kini nga light, kini nga kahayag, kini nga fire. Mao bitaw ingon niya sa Bible katong naa pa siya dinhi sa John 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light. So siya ang source sa light. Amen? Then, pag abot din ni, if you follow me, you won't have to walk in the darkness. Tama? So kung naa ka sa kangit-ngit, kung gusto nyo ka mabago ang imong kinabuhi, surrender your life to Jesus Christ. Tama ba? Para kana nga kahayag, nga ang iyang life is puno og kahayag, maupod ang mo balhin sa imuha kana nga kahayag. And now, dili pwede nga para lang na sa imuha kana ang kahayag. Ingon diri sa Matthew 5 verse 14, you are the light of the world. Katong naa siya dinhi sa yuta, siya ang light. Paghawa ni Jesus Christ, gidawat nimo siya, ikaw dapat ang mahimong kahayag. Asa magsugod sa imong pamilya. Dire gina-encourage yan nato. No nga kailangan nga ang kabag-uhan makita sa imong pamilya. Sama aning mga nagatestify din Sama ni Ayan nga gianggingon nga kailangan unahon jud ay nako nga mabag-o ko sa akong pamilya. Kay dili pwede maayo ka sa lain, unya sa imong pamilya dili maayo imong batasan. Dili na siya mao. Mabitaw gingon sa Bible I think sa Colossians na siya, God will cause you to increase and abound in love to one another sa imong pamilya and to others. Mauna dapat sa imong pamilya. Makita nila imong kausaban. Amen? Mas malipay pa ko nga makitaan ka nga nausab sa imong pamilya kaysa magkuyog-kuyog mo sa mga sa misyon sa gawas. Nga walay nausab sa imong batasan sa imong balay. Amen? Unaha ang imong pamilya, kita dapat ang light sa Ginoo nga naa sa imuha, then you makatakod kag kahayag sa kangit-ngit nimo nga pamilya kung wala pa sila sa Ginoo. Amen? Kabalo ba mo nga delikado kaayo kung mapalong ka na nga fire sa imong kinabuhi? Naba mo diha? Basahon nato ni diri sa church nagi-address ni Jesus Christ. Agi sulti niya kay John, katong time nga nagkaroon og kanang istorya ni Jesus Christ si John. Ingon siya diri sa Book of Revelation chapter 3 verse 15. Yan ko diha sa church nga Laodicea, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Grabe Kabalo ba mo? Nga dili pwede sa gingharian sa Ginoo ang lukewarm kanang dili init. Dili pod matawag nimo nga bugnaw kay murag ni init-init gamay. Nakuha ninyo? Ngano man, isuka daw ka sa Ginoo, di ba? Kumukaon mog durian, nakakuan ko ka ng mga foreigner, kanang pakaunon ni mog durian. Ang durian, dili nila gusto maging part sa ilang body, sa baba pa lang ilang isuka. Pwede nga natulon nila ka na nga durian, pero dili gusto sa ilang body, isuka jud nila. That's the picture. Nga dili gusto ang Ginoo nga maging part ka sa iyang body kung ikaw lukewarm, wala ka na on fire. Nakuha na to? Dili pwede nga, okay ra ni nara ko sa Ginoo, dili na pwede. Sa Ginoo. Kay I will spit you out niya ng Ginoo, dili ta ka gusto maging part sa akong body kung lukewarm ka. Unsa man ang pasabot aning lukewarm? This is the picture. For example, kining mga medical, namatay mga medical dere nga mga sa operasyon, before sila mag-opera, kailangan o gabukal jud na siya nga tubig, init jud. Or ilahang sterilize o init jud ang ilahang mga scalpel, gunting tanan-tanan nga naman para mamatay ang bakterya. Tama? Dili pwede og maligam-gam nga tubig ang ilahang iyabo sa gunting nga naman dili na makamatay og bakterya. Mauna ang picture sa mga lukewarm nga Kristiyano.
Kanang dili makamatay og sala ba? Isi-isihon lang ang sala, okay ra ni. Okay ra ko ani makasimba ko pasaylo mo kay Ginoo. Ano yung lukewarm ang tawag ana. Kanang imuha na lang kanon ba? Kanang isi-isihon ng imuhang ginahimo nga sala kay gipakamatyan na ka sa Ginoo. Those are lukewarm. Tingala ka, no? No? Warning ni Lord sa tuwa. Sa Book of Revelation 3. I-address niya sa 7 churches, especially sa church sa Laodicea, nga dili ko gusto og kanang mga maligamgam nga mga Kristiyano. Amen? Kaya ang uban manggod, moingon sila no na kasabihan na something is better than nothing. Oh, sa Bisaya pa, mas okay ang naigamay kaysa wala. Dili na pwede sa Ginoo. No? Dili pwede ang something is better than nothing. It's either 100% ka on fire kay Lord or bugnaw ka. Kana lang yun. It's either 100% ka kay Lord, 0 ka sa kalibutan. It's either 100% ka kay Lord, 0 ka para sa imong sarili. Dili pwede nga midya-midya. Midya lang sa ako, Lord, ha? Ang pagsalig sa imo kay 50% akong isalig sa akong kwarta. Dili na pwede kay Lord. Kailangan 100% jud ka. That's why i-go through ka ni Lord ang mga problem, trials para makuha niya ang 100% sa imo. On fire ka kay Lord. Amen? Kung magduha-duha ka, magtingala ka, daghan kay kagagyanan. Para lang jud makuha ang jud niya imong heart nga sold out ka 100% kay Lord. Naba mo diha? So, no room for lukewarm diha sa Ginoo sa body ni Christ. Think kabalo ba mo sa body? Body is the church. Kita. Ang body sa Ginoo is kita ang church, which is ato ng istoryahan niya. No? Ako takang iluwa. Yan na siya. Ako takang magtingala ka, murag dili na kaganahan din eh. Di na kaganahan mo fellowship. Di na kaganahan manimba. O di kaganahan makitapok na sa mga anak sa Ginoo. Nga naman, nabugnaw naman ka. Na-lukewarm naman ka. Magtingala ka, na-spit out na day ka sa body. Kuha na to. Kay okay raman sa imuha tanan. No, murag wala lang sa imuha. So, kailangan on fire jud ta nga every time mastorya ka, magtingala ka, magtestimony lang ka, magnganga imong mastoryahan. Nganuman nay kalayo. Nay anointing, nay power ang gihatag ni Lord sa imuha. Amen. And kung naa may manghagit sa imuha, magtingala ka, makaresist ka. Nganuman matay ang temptation sa imuha. You are on fire. Walay temptation nga mo kwan sa imuha ka nang mulabaw. Nga naman, you're on fire. Hindi pwede nga, karon ra bitaw? Oh. Karon ra bitaw? Midya-midya. Pero on fire ka kadiri. Grabe ka mo taas sa imong kamot. Dili na ako. Oh, wala bitaw ka kita. Wala man si pastor. Wala man akong leader. Aun sa man mo. No? Ang tanang Ginoo gatanaw maski asa ka mo tago. Kabalo siya sa imong kasing-kasing if you are lukewarm, if you are on fire. So dili ta maka-condemn, dili ta mag-condemn. Ang atuwa din kung maigo ka, mag-repent ka, and ngayo kag tabang nasad sa Ginoo, di mo mangluod sa kuwa. Kaya ang uban mangluod sa kuwa. So man si pastor, wala na nampud na sila. Mangigo man. Unsa? Katagan ninyo, kay ikaw ikisa-isahon ako inyong mga ulo din na, ikaw ra ighan ako. Ang Ginoo may muhatag og mensahe, igo lang ko muhatod. Ay mangluod. Igo lang mo ka ng, respond lang ta, ay Lord, mo din eh. Thank you kaayo Lord. Ano ba? Tabangi ko anibi. Kan ang gusto ni Lord. Amen? Kaya ko niyo pagkasadi din eh. Kaya igo ra ko mo share. Ay, dool sa ko, nang luod daw sa imo, itong isa, mangigo daw ka. Unsa? Wala gani ko katanaw sa inyong mga nawong, katanaw ko sa kamera. Usay dito sa taas na lang ako magsigtanaw, kay basi kunyag, matimingan, magstorya ko ba? Ikaw kitaan. Ako man yun doon, mo anak nabod mo. Hindi na mo ito magkita din eh. Huh? So, unsa man yung mga hinungdan nga nung mapalong ta? Number 1 is pride. Yan ako kailangan ng Ginoo. Okay naman akong kahimtang. Ako'y kwarta.
Papuman ako ang pwesto. Kana dyan yung bantayan. Palong jud ka na kung na ang pride. Nga naman, i-resist ni Lord ang mga pride. God resist the proud, He will gives grace to the humble. Tingala ka, gatubod ang kalayo nga gikan sa Ginoo kung ga-humble down ka. Sipyat ka, Lord tabangi ko ani. Tubdan ka ana og kalayo sa Ginoo. Pero kung prideful ka, dili pa ka magpakorek. Sultihan kasi mong ginikanan. Mas isog pa ka sa ginikanan nimo. Samot na ko ng mga anak na nanay trabaho. I-correct sa ginikanan, dili na magpakorek. Tingala ka, nawa na nakagana. Kagana mo simba. Kagana mo pakita. Kagana mo ampo. Grabe na, wala na. Nga naman, luya na. Tungod sa pride. Di jud ka na ng Ginoo. I-resist jud ka ni Lord. Abi manggod na to, available tanan ang fire sa tanan. No. Available ang fire sa mga humble. I-resist ganino. God gives grace to the humble. He will resist the proud. Wala jud ka ni, dili jud ka, hurot jud mo ang kalayo diha kung prideful kay ka. Amen? Kadua, tingala ka nganong nabahaw na ka, wrong association. Kanang ginasabay-sabayan nimo nga mga bumbiro, mao nay mo palong sa imuha. Dili nga na bumbiro nga tigkuan diri ha, kanang mga tigpalong og kalayo ba? Oh, mana. Barkada, uyab. Katrabaho, unsa ba nang imo ginahimo diha? Wrong association. Then lack of community and accountability nga mo encourage sa imo ba? Clear kayo ang Bible, di nato ni pwede lison. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company, corrupt goods character. Maayo man ka sa sugod, kadaghan na ani. 15 years na may nangalagad, daghan na kay nang agi sa amo nga mga disciple. Ang ilang desire, i-win daw ang barkada. Unsang pag-win? Silang na-win, parte ka pala hubog na karubalik. Oh. Hebrews 10 verse 24. Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Not, niya na siya diha, forsaking our own assembling together. Ayaw ninyo kalimti ang fellowship sa matag usa. Para madasig ka. Amen ba? Wala mo encourage sa imo kung ma-down ka. Imong mga barkada nga bumbiro, magtingala ka na, imnan na to. Pwede mo ko makautang sa tindahan. Oh. Imbis nga nasulbad ang imong problema, dako na noon. Magmaoy man kasi mong problema diya, mag-wild ka, nakakaway sa mong silingan, gibarangay na sad ka, isamot kadagan. Hantod, palong na jud ka. Careful mo sa inyong mga association na to nang i-discuss later. Katulong nga makapalong sa tuwa, worldly influences. Kani. Allowing worldly influences and distractions to take priority over one's relationship with God can cause the fire to dwindle. Sabi sa dwindle? Dwindi ba? Mugamay. Mugamay daw ka na nga kalayo kung ikaw makonsume ka sa kalibutan. 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world. Take note. Or anything in the world. Unsa may naa sa world? Money, fame, social media, unsa man na diha? Power, fame, di ba? Anyone who loves the world, take note, love ha, mahurot imong time, ay mong kasing-kasing, natas na diha. The love of the Father is not in them. Magtingala ka, ang imong heart na in love na sa kalibutan, dili man diha ang kasing-kasing sa Ginoo, magtingala mo, wala na, pahurot na imong kalayo. Nagkalayo na jud ka. Tanawa ninyo, kanang for example, sa kadomingo ka mababad social media, tanawa, maglisod na ka og spend time balik. Kanang ma-addict gani ka sa Facebook, ma-addict ka sa TikTok, ma-addict ka Instagram,
K-drama, Netflix, magtingala ka. Wala na, nahurot na dito ang imuhang kalayo. Napa mo diha? Sabay makakuha na sa kalibutan, honor. Seeking honor from men. Kanang gusto ka, musikat per me. Wala na, mahurot ang imuhang time. Imbis na kay time mo, spend time, mahurot imuhang time. Sige kag, kung sa kani, content na ako karon, kung sa imuhang i-vlog na sud karon, tingala ka, mauna lang nang unod sa imong utok. Wala jud, bahaw na jud ka. Naba mo diha? Kay lahi ba karon ninyo no? Puro vlogger na mo tanan din eh. Wala may problema yung vlogger mo. Ang ako alang, dili ninyo pwede nga i-love na. Dili pwede nga i-priority na nimo. Dapat labaw sa imong pag-vlog is ang Ginoo. Amen? Dapat di yun mawala na siya para tagat pa kag-wisdom mo sa imong i-content diha. Dili pag mata nimo, iba pag mata nimo na sa kanito ako maligo ko ron, magkuan ko, magluto na sad ko. Pwede vlog na lang nimo imong kuan, imong pag-spend time na lang para daghang pa ma-bless diha unsa imong gibasa diha sa Bible. Ha? Mao ni ang pulong sa Ginoo karon sa mga discourage. O di nakaibarkada nimo na discourage, amo din ang pulong sa Ginoo para sa mga discourage. Di daghang pa ma-bless. O, sunod na po, unsa may mga recipe na po nimo diha sa pagkaon, di. Ano na sa imo tagang kag wisdom ni Lord ana. Amen? Pero jud di allow nga kining mga social media mo control sa tuwa. Walay problema social media, makahelp sa tuwa, pero do not allow them nga mo control sa imo ang ano man. Mautdan jud ka diha. Palong jud ka diha. Maka-testify ko ana. No? Tinga mo imo warning na gani ang kuan, ang cellphone nga nitaas ang imuhang kuan. Delete ko ana og kuan, delete ko kuan. Delete tayo ko ana og apps, Facebook, unsa ba na. Then balik na ko ngano man, delikado ka mapalong. Saan ni mo pagkasikat diha sa imuhang ginahimo social media kung palong ka, ngilad na kagbatasan, kangit-ngit na puro na ay kapoy na kayo ng kinabuhi. No? Iingon ba sa Bible nga saon nimo nang kwan? You gain the whole world but you lose your soul. Upat, nga makapalong sa tuwa, you neglect spiritual practices. You fail to prioritize. Unsa man, imong pag-ampo. Wa kay ampo-ampo, magtingala ka, hinay-hinay. Babahaw jud ka. Wala naka-spend time sa word. Wala ka ka-practice ng spiritual discipline. Even fasting, wala nyo ka-fasting pod. Then magtingala ka, it will lead to a dwindling of spiritual fervor. Luya na jud ka. Then of course, disobedience sa word. Gabasa pod ka, pero wala ka ga-obey. Hinay-hinay, palong jud ka. So check na bang tanan? Perfect? So, kana lang, no? Napa di ay idleness or neglecting spiritual growth. Kanang ginapasagda na lang nimo, even natay training, di jud ka gusto kay out na lagi ka. It's up to you. Nag-remind lang ko karon. Ngano man para ni sa tuwa tanan nga ma-empower ta, ma-rekindle ang fire sa tuang kasing-kasing. Amen? Mao gani gingon sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7, make every effort. Inay mo tapat pag-effort pud. Make every effort nga idungag daw sa imong pagtuo. Kamo tanan na may pagtuo. Amen ba? I-add nimo sa imong pagtuo ang pagkamaayo. Maayo naman mo tanan. Amen? Maayo mga batasan. Pero dili pa na mao. Idungag pa daw sa imong maayong batasan ang knowledge. Nya kung dili ka maminaw, dili po ka magpa-train, saan mo pag-learn og knowledge? Pastor, busy man ko. Tanan ta busy. Parehas sa tag-oras, 24 hours a day. 7 days a week. Imuha lang nang i-prioritize o mag-effort.
Ngano man instruction ni sa Ginoo para di ta mga palong. Amen. And to knowledge, self-control, no? So kana, no? Ang Holy Spirit gilid ta to train. No, naami morning devotional, pero gilid na pud ta karon nga i-train face to face. Kay mag-morning devo sa online, naiuban na nga tulog. Wala, mag-on mo sa cam, dili mag-on sa cam. Ambot, nagluto na, nabisi na siguro vlog dito, linuto-luto, o niya. Nag-morning devotional ba ta dito? Kuha na, tapuka na sila tanan, bahala, ang bayad mo dihaon sa amin. Paper kayo si Lord, gatagan ta, og free, nung space diha sa Capernaum. Mga taga-buhangin, dul-duol na lang mo diha. Praise God, nag-respond ang mga taga-buhangin o mga agdaw, no? Nara sila. Ayaw ninyo i-neglect ang iyong spiritual growth. Palong jud ka ana kung dili jud na kung imuhan nang i-neglect. And of course, number 6, unforgiveness and bitterness. Kanang mga bitter diha og dili ka balo magpasaylo. Kanang mga ampalaya. No? Kanang mga pait permanente kasing-kasing. Kung naman kay unforgiveness, every time na ipamit sa kuha dinhi, tapos gusto niya maging part sa leadership, ang una jud na ako ginaingon sila, guard always imong heart, ha? Once nga na-offend imong kasing-kasing, talong jud ka. Nga naman, ang unforgiveness is not from the Lord. Hands off jud ang Ginoo, ana. Mo nagtingala ka, hurot jud ka. Which is na yung mga people nga offended sa kuha, offended sa mga tao na din eh. Wala na makiti. Nga naman, wala man niya gi-apply ang atong itudlo. I-guard inyong heart. Niya basulon pa ko diri karon nga mangigo ko og kwan. Mangigo tao ka ng wali. No? So, take note. Kung magsugog diyan pangluod nimo sa imo ang bana, mangluod ka sa imo ang asawa, di ka gana. Mo na di na kaganan mo apil. Kamo resimba dito, ampo-ampo ka, wa kani ka na bago, mana na po na siya. Daghan na kayo pasanginlan, no? Ampo ka na po sana ka simba-simba gani ka ano sa batasan. Nanay mangluod na, nay unforgiveness. Itingala ka, wala na palong na. Ano man, unforgiveness is not from the Lord. Nagpakamatay gani si Kristo no para mapasaylo ta nganong di maka magpasaylo. Amen. And last nga maka-consume or makapalong sa to ang fire or maka-quench sa tong fire, corrupt ang imong konsensya. Diri ta magdwell karon kining konsensya. Yang gingon sa Bible sa Titus chapter 1 verse 15, to the pure all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, their minds and conscience are corrupted. So take note, ang mind man gud nato is nasa soul. Tama? Ang imuhang konsensya na ana sa imong spirit. Nakuha ninyo? So kung na-corrupt daw kanang imuhang and kabalo mo nga ang konsensya, mo na siya mata sa imong espiritu. Mo na heart, mo na may eyes sa imong heart, sa imong spirit. The moment nga corrupted na, di ba, ipiyong daw yung mga mata. Di ba, kuan, ngit-ngit ang sulod? Once nga corrupted ang conscience, madarken ang tibuok nimong kinabuhi. Ngilad na imong batasan, magtingala ka na, wala na. Nga naman, corrupted naman ang imong konsensya. Mauna nga kailangan nimo, number 1, nga imo nimo, is you need to keep your conscience clear. Mauna number 1 na to nga imoon para ma-maintain na to ang fire nga gikan sa Ginoo. You need to maintain that fire by what? Maintaining a clear conscience. Kung naay sayop nimo na himo, naay dili mao, naay tao nga nakalagot sa imo ha, bag-ulang ko sa kuha, no? Grabe jud kaayo, no? Ang iyang gihimo, pero ako lang jud gi-maintain ang akong conscience nga clear. Ako siyang gipasaylo dayon, ako siyang gi-release, no? Short lang nga story na nami
kanang pahulayan dito sa bukid. Every time musaka ako dito, ipton akong host. Kunya excited ko, mupakaon sa akong pamilya, kanang lutuan ako sila. Wala ko'y tubig, kung saan ako limpyoan ng kaldero. Niya, hilabtan akong host nga dili man ang iyaha. Kaduhan na dyan na niya gihimo. Giibot po na kong balik. Giibot na kong balik ang iyang host nga nakataod sa iya. I-remind ko ani nga topic na sa Lord. Kailangan dyan i-maintain imong conscience. Akong gibalik ang iyang linya para napod siya gyapoy tubig. In short, na-maintain ako ang right nga conscience, nagka-reconcile me, at peace kay ko nga natulog sa bukid, at peace ko nga niuli, nga naman, clear akong conscience. Ingon ana dapat ang imong himuon, every time nga naidili maayong nimong nahimo, i-clear dayon nimo. Ay na napabuntaga. Amen? And para sa madyan din conscience, basahan na to ni. Magani yang gingon sa Acts 24 verse 16, I strive always to keep my conscience clear before God and man. So if for you to keep nga ang fire mag-burn sa imong life, no, keep the fire burning sa imong life, you need to strive always nga ang maklear ang imong conscience, no? Dapat ang imong konsensya sensitive. As long as ma-aware ka nga sin ni siya, keep it right kaagad. Amen? So what is conscience? Conscience give you the ability to evaluate your own thoughts, desires, to discern what is right and wrong, and to distinguish between what is good and what is best. Para masabtan ninyo, unsa jud ning conscience, anay? Konsensya. I-picture out na lang ninyo ang alarm clock. Tama? Ang alarm clock, duha ang purpose. It stays quiet when you should be asleep, and it makes a noise when you need to wake up. Nakuha ninyo? Patulugon ka sa alarm clock kung kailangan ka matulog. Pero kung pukawon ka, kailangan ka mumata, pukawon jud ka sa alarm clock. Ingon ana ang konsensya. Maatpis sa imo ang kinabuhi kung tama ang imuhang ginahimo. Nisubay sa pagbuot sa Ginoo ang imuhang ginahimo. Kaya naman siya sa spirit nimo. Connected man na sa imong spirit, sa spirito na sa Ginoo. Amen? So, kung tama, at peace ka. Kasama itong naitabo sa kuha. Tama itong akong gihimo. Nakig-reconcile ko. Even nga tama ko, mali siya. Nakig-reconcile gyapon ko. At peace ko. Tapos, sayang gingon diha, it makes noise when you need to wake up. Powerful kaayo ang konsensya. Nga naman, i-remind ka, mali na imong ginahimo. Sa mas alarm clock ba, pukawon jud ka, ginapukaw na ka nga mali na imong ginahimo. Tama? Mao gani gingon nila kung mo at peace ka, gingon dira sa mga we are supposed to live at peace. Gingon niya sa Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in our hearts. Mao dapat at peace ka kung tama imong ginahimo. Pero kung dili tama imong ginahimo, ma-disturb jud ka ana. Ang conscience magsige siya remind, mali na pangayog pasaylo, mali na itama imong sarili. Mao na ang alarm clock nato ang atong conscience. Tama? So, when we are tempted towards the wrong path, a good conscience will sound the alarm. So, ang conscience pod, pwede di ay nga makurap pod. Sama sa alarm clock. Tama? Pwede magtingala ka, nag-set ka og alarm, nga dili ni gana. Pwede di ay makurap pod ang alarm clock na to, ang atong konsensya. So, unsa may pasabot ani? Titus chapter 1 verse 15. To the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and conscience are corrupted. Once na corrupt na imong conscience, padulong po na sa imong mind makorrupt. Kay mas superior man ang spirit kaysa sa soul. Niya ang conscience nag-rest baya na siya sa imong spirit. So corrupted na imong conscience, automatic, mungit-ngit pod apil ang imong mind. So unsa nitabo?
For example lang, anino, mga teenager ta. At first, kabalo ka nga makadaot ang drugs. Kabalo ka makadaot ang sigarilyo. Kabalo ka makadaot sa liver ang inom. Kabalo ka nga makadaot yun sa imong lawas ka na imong bisyo. Gi-invite ka sa imong barkada. Pag abot nimo sa inyong barkada, kabalo ka nga mali. Pero gusto nimo i-please ang imong barkada, ang konsensya nimo gaingon na sa imong mali. Pero gi-please nimo ang imong barkada, pasabot gi-override nimo ang imong conscience. Nibayin ka, nitilaw ka. Then later on, pagbalik nimo, okay raman di ay. Wala man ay tabo sa kuwa. Pagtilaw, premarital sex, kaya naman wala may naitabo. Drugs, wala may naitabo. Then later on, magtingala ka, dili na mo gana ay mong konsensya. Nakurap na imong konsensya. Mao na ang uban, okay la kaayo balikan ng bisyo. Normal na lang ang ilang ginahimo. Okay lang nga dili na magpasaylo. Nganuman makatulog pa man ka nga di ka nagpasaylo. Pero ang first na nga mga moment nga wa ka nagpasaylo, dili ka makatulog. Maligaw ka na sa imong isip permanente ka remind imong konsensya. Nganuman gatok ang Holy Spirit sa imo. Then later on kay gina-override nimo hangtod sa nabagtok na imong conscience, mo na tawag ana seared conscience. Masay pasabutan ng seared conscience, pastor. Tung unang panahon para sarado ang samad. Kanang unang panahon na kanang wala pay anesthesia, wala pay kanang maggira, ano. Ang ilang imoon manguha sila og kanang bakal. Ibaga na nila sa kalayo, initon na nila, mo na ipasok sa samad para muundang ang dugo. Yes, niundang ang dugo. Pero later on, magtingala ka, wala na siya'y bation nga sakit. Nga naman, sa pagpaso ato nga samad, naapil og kamatay ang mga ugat, dili na ka makabati. Ang tawag ana, ingon ana pod ang seared conscience. Nabagtok na ay mong konsensya. Murag nagkalyo na ba? Nagkubal na imong konsensya. Nga maski unsang sala, okay na sa imo. Murag wala na. Nga naman, nagsugod sa pagkakurap sa imong conscience. That's why, kung mustorya ang conscience sa imo keep your conscience clear. Ngay kagpasaylo dayon, Lord, sorry, jud kaayo, di yun ni mao. Tabangi ko, Holy Spirit. Pangayog tamang sa Ginoo. Pangayog kalayog balik sa Ginoo. Di yun ni mao akong nahimo, Lord. That's how to clear your conscience. Ayaw, ialaw nga balik-balik ko na nimo kay tong una, di bang kapalahubog. Amen, gibayran na ka sa Ginoo. Dili man kay una nagbatasan tong una, nga naman, nakurap na ang imong conscience, nabagtok na imong conscience, seared conscience ang tawagan na. Naba mo diha? Sige, basahan to nato ni. So, if you keep on overriding your conscience, magtingala ka, wala na, na-weak na ang imong conscience, then, ang may tabuan na, less sensitive na imong conscience. Tingala ka, okay na lagi ni. Murag wala na lagi, laing tingog nga ako madunggan. Oh. Sige na po ka og premarital sex diya, murag wala na lang, normal na lang sa imo Tung una, hinahina lang kag kupit, dinagko na imong kupit, murag okay lang lagi, wala na lagi gatingog sa kuha. Bagtok na imong konsensya dong. Kailangan na nimog tapang sa Ginoo. Mo ginatawag na ito nga spiritual leprosy. Kanang di nakabati. Dili nakabati og sala ang imong ginahimo. Napa mo diha? So, basahon nato ning shared conscience. Sige daw ba? 1 Timothy chapter 4 verse 2. Such teachings come through hypocritical liars. Mo na nag-warn si Paul ani.
nga mga moabot nga mostorya sa inyo nga ilaron mo, whose conscience have been seared as it with a hot iron. Yan na si Paul. Bisayaon na to para masabtan na to. Nigikan kining mga pagtulunan ana sa limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mo bati nga daw gipasuan og binagang puthaw. O tasa ka. Oh. Mas klaro ning Bisaya. Oh. Kabagabagang puthaw ang nipaso na sa imong konsensya. Pasabot nga kapila na murag ni kuan na ba? Murag ni kalyo na ang imong konsensya ba nga wa nakabati og sala. Murag ni lifestyle na lang nimo mamakak. Asa ka? Tungon na asa ka? Padulong na ko, sir. Padulong na ko. Pero wala pagod. Wala pa nag-ilis sa ilang balay. Sugod, ginagmay lang. Wala na konsensya ato nga namakak na. Wala pa gani kaligo. Ingon niya padulong. O, ginagmay pa lang to. Ikaw ba? Bakakon kay ka. Mo na ng konsensya sa imo ha. Di man tumao. Dili pa jud ka na ngay pasaylo sa Ginoo. Sunod ana, tuara. Bakak na. Puro na bakak. Hantod sa gikinabuhi na nimo pagpamakak mo na'y bagtok nga konsensya ang gitawag na to. Pagbantay ka ana ngano man hurot jud nang imong kalayo ana. Naba mo diha? Pero ako gabantay ko sa inyong ginastorya. Kasi pangutanon na ako ang bana. Ano ana. Tapos pag-abot sa sawa lahi ang iyang gitubag. Pakakon yun pagkura gani istorya nya. Lahi ang ilang ginatubag. Nya balik-balik. No? Sabta na to ang seared conscience. Ephesians 4 verse 19. That's how it is with some people's conscience. They have been seared as it with a hot iron. Yan na siya diya, no? Ephesians 4 verse 19. Parehas na sila diya sa 1 Timothy chapter 4 verse 2. So ang conscience nimo once na na-seared na has lost all sensitivity. Then that's what happened when a person can lie, cheat, steal, or anything, no? Taga na kayo. Wala na guilt. No, kani. Wala na guilt because their conscience is seared kahit na. So, unsaon man daw nato para ma-clear ang ato ang conscience? Of course, you strive always to keep your conscience clear. Mintras wala pa mo nagkitag balik sa Ginoo, paningkamot ka nga malimpyuhan permanente imong konsensya. Kaya adlaw-adlaw man ta mo sipyat. Ang imuang himuon, you strive, walay perfect diri simbahan. Mintras mo ipakadili ka pwede ma-perfect. And kingon diya, ano ya? 1 John chapter 3 verse 2 to 3. Beloved, now we are children of God. Anak naman mo sa Ginoo. Amen? Kita tanan. And it has not appeared yet what we will be. Mubalik man dyan ang Ginoo. Tama? Nag-expect na. Tama? We know that when He appears, diya pata mahimong liwat niya. Tama ba? Kaya makasasala man na itong lawas. Nakuha ninyo? We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. So mintras buhay pa ka, every time nga masayop ka, mamali ang imuhang ang nahimo, dili maayo imong konsensya, maningkamot jud ka nga mahimo kang pure. Amen? In other, ato nila i-paraphrase, until I reach His standard of purity, I keep on purifying myself. Mura kag iring ba? Nga every time mahugawan, pag sige nagpang-ana ang iring, sige nagpanglimpyo. Especially kung namo iring na puti. Madapukan ng iyang nawong kamot, ana, maglimpyo permanente. Ingon ana ang imong batasan permanente. Mintras buhi pa ka, hantuwa pa ni balik ang Ginoo, nag-hope ka magkita mo balik, kini ang imuhang himuon. Until nga wala pa ko naliwat sa standard of purity sa Ginoo, always ka maning kamot nga ma-pure. Musipyan man ka, pero magpatabang ka sa Ginoo nga mahimong pure. Amen?
kana dapat always nimo i-maintain ang imuhang conscience nga clear. Klaro? So again, diri sa ano siya tawagan ni sa alarm clock nga atong gisample as conscience nato. Naman yun ay battery. Tama? Ang battery sa atong konsensya is ang Holy Spirit. Tama? Nya dili pud ka pukawon na kung dili mo iset. Tama? Duha ka buok nga imo nimo. Allow the Holy Spirit to fill you. Ikaduha, iset ang imuhang mind sa pulong sa Ginoo. Amen? Duha ka buok. Allow the Holy Spirit to empower you and help you. And ikaduha, iset ang imong heart sa pulong sa Ginoo. Naba mo diya? Mabitaw gingon ni Paul, ay ni David. Psalms 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Igsoon, si David, grabe ang nahimo niyang sala. Pero, naka-hide, na sayang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Nga kailangan niya i-align karon maski nasayop siya. Kung wala kay basa-basa sa pulong, asa nimo iset ang imong mind? Sa kalibutan. Naba mo diha? Una nga dili nato i-neglect ang ato ang pag-spend time sa pulong. Amen? Ikaduha, nga reason. Ikaduha, para masigahan tagbalik, ikaduha is, of course, you need to humble yourself. Tama? Kabalo ba mo, ang tubig, asa magpundo sa mga pinakaubos. Tama? Nangita ang Ginoo mga mahambol, mapaubsanon. Amen? Kung nakakasaubos, unsay himoon sa hot air balloon, isaka ka sa fire. Kung mapaubsanon ka permanente, kung na may mga mutik credit sa ilang sa imong ginahimo sa ilang lain ang mo credit ana pasagdi magpaubos nang jud ka. Nay mo persecute sa imo magpaubos ka. Sa mag-asawa, tuman nag-testify, good job. Praise God. Ngano man ang Ginoo set mo on fire ana as long as you are humble. Amen. Always stay humble. Katulong, associate with the right people. Para ma-on fire ka, kailangan piliun nimo ang imuhang mga association. Ang association, permanente kauban. Ang acquaintances, kanang hilo-hilo lang. Ang association is kanang permanente nimo nga kauban. Careful mo, ana, associate. Sama gud kung namo sa snow. Tama? Na yung mga kahoy diya, tapos idalon nimo ang kahoy dito sa nagbaga nga kalayo, masigahan balik ang kalayo nga nabugnaw. Tama? Pero maski unsa kabaga sa kalayo nga kahoy nga imong gigunitan, dadana dito balik, i-separate na nimo sa lain nga nagbaga, mapalong jud ka. Tingala ka, malayo ka sa fellowship, wala na kay accountability, wala na mo encourage sa imo, murag nawala ang fire. Makatestify ko na, daga na itong kauban din eh. No, mga part mo sa mga ministry din eh. Nag-encourage ko sa inyo, pag-connect lang, pag-connect. Maski once a week, naman tayo online, you can, diba? Clear kayo yung Bible. If 2 or 3 will gather in my name, I am at their midst. If you gather, makigtapok ka nga naman, body man ka sa Ginoo. Amen? Okay ra ko, pastor, mabless man ko sa YouTube. Mabless man ka sa YouTube. Pero, okay man ko sa inyong recording, okay ra man po, pero kailangan na itong fellowship. Amen? So, sa mga magminyo, mga single, bantay po mo anay. Hingon na dira, 1 Corinthians chapter 6, verse 14. Do not be bound together with unbelievers. In the context of marriage, for what partnership have righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?
Basahon nato ni in the context of marriage sa Deuteronomy 22 verse 10. You must not plow with an ox and a donkey harnessed together. Mo ni context ani. Deuteronomy 22 verse 20 ay verse 10. Ang ox o ang baka dili daw na nimo pwede i-partner sa donkey. Nganuman ang donkey gay gulo. Kung ikaw nga baka maayo kay kamudaro, maayo kay kamo trabaho, ang donkey magpabugat ra na sa imuha. Same daw na. Ikaw Kristohano na, disciple na ka. Unya makigminyo ka nga wala pa sa Ginoo, mabugatan ka ana. Mo na warning lang ni sa tuwa, reminder ni sa tuwa karon if you are a single right now. Pero nana sa imuha, desisyon na nimo. Amen? Clear kayong gingon. You must not plow with an ox and a donkey harnessed together. Dili jud ka plow og straight ang donkey. Ikaw straight ang imong lakaw sa Ginoo. Nya na ay kwan. Simba-simba man ka diha. Moana na siya sa imo. Tuara. Na koy fellowship. Fellowship man ka. Dirita sorry ta. Nimbada. Dagat diri simbahan. Tuara. Hantod sa palong na ka. Napa mo diha? Supak na mo sa inyong ginikanan. Dati, masuguon man mo sa kanang obedient man mo nga anak. Pag minyo ni mo, nakauyab ka, wala sa Ginoo, magtingala ka, gahi na kay ka. Oh. Mura na kagdangki. Napa mo diha? Sa negosyo. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Or what partnership have righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? So today, we're talking about partnership. Magtingala mo, tudluan ka mag-compromise sa mong partner nga wala sa Ginoo. Amen? Bis nga ikaw, maayo ka mo bayad og tax sa gobyerno, ayaw bayad kay gastoson ra na sa tong gobyerno. Wala na. Makorap na ka, ngano man, dili lagi na pwede sa gulon. Mao na dili jud ko makig-partner ug wala pa sa Ginoo. Even katong time nga nakoy naay proposal sa kuha nga mag tissue culture ug laboratory, kumpleto na ang among mga gamit. Naay budiga, naanatanan ang mga gamit namo. Igo na lang namo yung na may PO. 300 nga hectares ang tamnanan og saging. Kwarta na. Nangayo ko sa Ginoo, giingnan ko ani. Dili ka makigyok o makigpartner sa unbeliever. Tinuod. Kituman ako ang Ginoo. Migo, cancel sa nato ato ang negosyo. Dili ko magpadayon. Ngano man bigo, basta dili lang nako ipadayon. After 3 months, wala na dayon ang amo ang supplyan. Ngano man, nag-away ang mga landowner. So, giproteksyonan ko ni Lord. Apply nimo ang pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, palong jud ka diya. Napa mo diya? Sa church. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. What fellowship has light with darkness? So, kung tanawan nimo, dili pwede nga mag-build ta og church nga mag-mix ang darkness og light. Kung naamo din ni sa DCIM, akong klarohon, ganahan ka magbag-o. Dili pwede nga, munimba ka dire, pila nakakatuig, di jud ka gusto magbag-o. Ngano man, dili jud ka welcome din Kay dili man jud pwede i-mix ang darkness og light. Ga-reach out me og wala pa sa Ginoo, naay proseso nga pagkahimuon, pero willfully, dili jud ka gusto magbag-o, dili jud ka welcome din Pero musipyat ka, naningkamot jud ka mabago, gani pila nakatuig din No nga ginatabangan nato ang batasan mausab na hinay. Maski nagkamang na pero abante gyapon katabang gyapon ta. Pero kung willfully dili jud ka gusto magbago, sorry jud kaayo. Dili na pwede i-mix sa church sa Ginoo. Kabalo ba mo kung mangutana mo kinsa ang Ginoo? Di ba giingon niya sa Bible nga basahan nato. John 1 John 1:7. But we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other.
Kung ikaw daw, gusto daw ka mag-usab sa imuhang batasan. Gusto ka mausab sa imuhang kinaiya. Tama? Ganahan daw ka ani nga simbahan. Ganahan ka makig-fellowship. Pero kung dili ka gusto mausab, mao nagtingala ka, manangijud ka. Kay kini, very clear ang fellowship sa mga gusto magbag-o. Kung may ginguno, but if, na condition, we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other. Klaro? Amen? So, dili natin mangutana, anong dili siya ganahan mo fellowship? Dili siya gusto magbago. Amen? Kaya ang fellowship, gusto nimo matabangan ka nga mabago. Naben? Naba mo diya? Crucial jud kaayo ni nga topic kini. Basahon nato ni John 1 verse 14. And the word became flesh and dwelt among us. Ang word nga Ginoo asa man na nakita. Kung mangutan mo kinsa ang Ginoo, tanawa ang lawas ni Kristo. Si Kristo kato nga time, the word nga God nahimong flesh. Asa kang Jesus Christ nakauban nila og nakita sa mga tao. Tama? Mao man ang ingon diha. Then glory as of the Son from the Father. Kinsa ang Ginoo? Puno siya sa grasya o kamatuoran. Tama? Kung mangutana ka karon sa unseen God, ang physical nga body sa unseen nga God is si Jesus Christ. Tama ba? Paminaw mo ani. Ang physical nga body of the unseen God is si Jesus Christ. Nisaka naman ang Ginoo, si Jesus Christ. Tama? Kinsa karon ang physical body sa unseen nga Christ? Kita nga simbahan. Unya, unsa di ay ang Ginoo? Unya, ikaw adik ka. Ikaw di ka kabalo magpasaylo. Dili jud ka mabilong sa church. Nga naman, body man ka sa Ginoo. We are the physical body of the unseen Christ. Unya, dili ka gusto mo puyo o kahayag. Muna nga, dini, kailangan jud, maningkamot jud ka, nga maliwat ka sa Ginoo. Dili man perfect, pero maningkamot ka, maliwat ka sa Ginoo batasan. Kay nga naman, we are the physical body of the unseen God. Muna nga kuan kayo, crucial jud kayo, nga maging part jud ka sa body. Amen? Dili pwede nga tanawa ang Bible, yes. Ang nature sa Ginoo ang written nature of God is nasa Bible. Tama? Ang written nature ni God nasa Bible. Pero ang physical nature ni God, makita dapat sa imuha. Napa mo diha? Oh. May mo na nga, pagtarong jud ka kung part ka sa body. Kabalo ka magpasaylo. Dili nakaganahan mo, kanang maningkamot jud ka, masit pre na pud ka anang imong addiction. Napa mo diha? Muna nga kamo, nga mga anak, kung ang inyong ginikanan nasa light, part sila sa body, maglalis jud mo kung dili mo ganahan magbago. Nga naman, if I walk in the light, as He is in the light, we have fellowship. Magtagbo nyo mo sa imong mga anak. Kung ay mo ang anak gusto magbago. Muna ikaw nga anak nga na din, hey, kailangan ka ma-restore. Ma-restore ka ng a fire. Kaya ang vision sa church is ma-restore ang mga pamilya. Amen? Naba mo diha? Kamu mga parents, padayon sa inyong fire. Ayaw, intawon niya, alaw inyong mga anak na palungon mo. Iampo na inyong mga anak. Padayon, pagpuyo o kayag, dili ka mang luod sa inyong mga anak. Amen? Di mo magdumod sa inyong anak. Last. Number 4 is you need to remain in the vine. Tama? Padayon lang ka. Hingiyon sa Bible, John 15:4, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless
you remain in me. Kadayon lang, maski unsa inyo ang gina-go through, dapat naadjud kay desire permanente nga makonect ka permanente sa Ginoo. You keep on praying. You attach with the vine. Ayaw bulag sa Ginoo, ayaw pang luod sa Ginoo. Daghan na kay kog na encounter nga ng luod. Kay namatay ang ginikanan ng luod sa Ginoo. Unsay nitabo? Wala, palong. Pangluod pa ka sa Ginoo, sa tanan nimong ludanan ang Ginoo pa. Last, para dili ka mapalong, ma-maintain mo imong fire, you need to fulfill the Great Commission. You make disciple. Nga naman, 2 Timothy chapter 1 verse 6, I am writing to encourage you to fun. Take note. I am writing. This is Paul saying, I am writing to encourage you to fan into flame and rekindle the fire. Kanang mga gift nga gihatag ni Lord sa tuwa, gift God imparted to you when I laid hands upon you. Kabalo ba mo? Kana nga fire nga gihatag ni Lord sa tuwa, dili na para sa imuang. Para na mahimo kang blessing sa uban. Amen? Kabalo ba mo? Kaning mga depressed nga mga tao, nagsigira na guna-una sa ilang sarili. Pero kung ikaw nga problemado, magtingala ka, kung ga-fulfill ka sa Great Commission, gaampo ka sa iyang problema, nga ikaw problemado pod, makita nimo gamay ra di ay mo problema. Kung nakakamoy gipang bati karon, ato dito sa SPMC. Dito, every Friday, naata dito sa SPMC. Ang puwi dito ang mga nay-cancer o mga kwan, tanawa ang imo ang kabuhi, murag gamay ra jud ay kaysa ilang gipang bati dito. Naitulo ka buok ang cancer, duha ka buok ang cancer dito niya ikaw. Hubak-hubak lang imo ang ginabati. Magtingala ka ma-on fire ka ngano man, dili man pwede nga wala kay effect sa imong pag-ampo. Punuon ka sa Ginoo, anointing, di ba? Empower. I-anoint ka ni Lord para effective ka mo ampo sa ilaha. Magtingala ka, kanangay mong gi-release di ang anointing, naapay mabilin para sa imong sarili. Kaysa ka nang, mag-una lang kasi mong sarili, gi-empower na ka sa Ginoo, hain lagi, I am sad, puspos pa kaya sa Facebook nga, I am lonely, I am sad. Ikaw raman, imo ramang sarili mong kiniisip. Hindi ba manindog tanan? Second Timothy chapter 1 verse 8. Sige ngundiya. Never be ashamed to tell others about our Lord. Ayaw kaulaw ang gospel igsoon. Don't be ashamed of me either. Even though I am in prison for Him, this is Paul saying, with the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Na yun may go through. Dili easy when you share the good news. Pero igsoon, fan that flame na gihatag ni Lord sa imo. If you are here for the first time, only Jesus Christ can give you the Holy Spirit and fire. And the Bible says in John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Igsoon, I want to challenge you. Yes, kaila ka sa Ginoo if you're first time here. Wala pa nimo nadawat ang imuang ang atong buhi nga Ginoo nga si Jesucristo. Wala pa nimo gi-surrender imong life. Right now, you need the life of Christ. You need the Holy Spirit in your life. You need the fire of Christ. You need the fire from God. And dili na mag-rest sa imo ka nga fire. First, you need to receive Jesus Christ in your life. If you are that person, raise up your hands before the Lord. Kung gusto nimo ma-receive ka na nga gahom sa balang spirito and ka na nga fire from God. Surrender your life to Him. Say this prayer with me. I just want to lead you into prayer. Pray this prayer with me. Lord Jesus,
I need you. Please come into my life. Kainanglan ta ka Ginoo. Kainanglan na ako ang imong kinabuhi. Kainanglan na ako imong pasayloan. Pasaylo ako Ginoo sa tanan na akong nahimong sala. Ginoong Hesus, karong buntaga, ako nang itugyan ang akong kinabuhi diya sa imuha. Ikaw na ang magdumala sa kuha. Nagtuo ko kanimo Ginoong Hesus nga ikaw namatay sa cross para sa kapasayloan sa akong mga sala. Nagtuo ko kanimo Ginoong Hesus nga ikaw po nabanhaw para ako mabanhaw ang akong patay nga espiritu. Ginoong Hesus, salamat kay mo akong giluwas. Salamat kay mo ang gibanhaw ang akong patay nga espiritu. Ginoong Hesus, akong gi-welcome ang imong fire, ang imong Holy Spirit. If you're here right now, dugay na ka sa Ginoo, and nabati nimo nga nabugnaw na pud ka, pwede nag-speak si Lord sa imo karon. Pwede nga nakakadinhi, tinakaganan mo ampo, tinakamubasag pulong sa Ginoo, tinakaganan mo fellowship. Wala na po kay gana magbuhat sa mga ginapabuhat sa Ginoo. Pwede nakakadini karon. Wala na kausaban sa imong kinabuhi. So it's time to rekindle that fire from the Lord. Mangayo kag pasaylo igsoon. Confess to God. Unsa man ang imong ginahimo, so that you have a clear conscience. Right now, ask the Lord. I-confess kay Lord. The Bible says, if you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive you. I-confess sa Ginoo para ma-clear ka na nga conscience. Lord, na-addict na kong social media. Forgive me. Lord, di na mao ni akong ginahimo. Forgive me. Come on, be honest before the Lord. Be honest. Lord, dugay na akong magpasaylo. Lord, I am idle. Wala na ako ginahimo sa akong espirituhanon. Di na ako ganahan mo basag pulong. Lord, I am prideful. Di na ako kabalo mo humble tao. You ask the Lord. You ask for forgiveness. Be honest before the Lord. Kabalo si Lord nga nabugnaw na ka. Na-consume na ba ka sa kalibutan? Na-consume na ba kag pangitag kwarta? Na-consume na ba ka sa imuhang posisyon? Na-consume na ba ka sa imuhang money, possession? And you became proud. So, gibulag gani sa Ginoo ang kangitngit ug kahayag. Sa Genesis 1, kailangan jud mabulag ka sa kangitngit. Undangin na kung naman kay wrong relationship. Undangin na kanang imo ang ginahimo. Come out from that. Come out from your association. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Pangayog tabang sa Ginoo. Lord, help me to come out. Pasaylo ako, Ginoo. And His promise is He will welcome you. He will be a father to us. We can be sons and daughters. He will be our Lord. And He will dwell on us. Igsoon, your family needs you. Our nation needs you. Ayaw jud di alaw nga mapalong ka. Raise up your hands before the Lord. Allow the Lord to consume you with His fire right now. Holy Spirit, Lord, consume us
Consume us with your fire. Allow the Lord to consume your heart. Allow the Holy Spirit to speak to you. And let His fire will consume you and purify you. Come on. Tell the Lord, Lord, consume me with your fire. O bread of God, come breathe within. There must be Holy Spirit, Lord, than this. speak to us. Lord Jesus, fill us with your fire. Purify every heart, every mind, every actions nga natin eh. Holy Spirit, allow the Holy Spirit to consume you. Come on, surrender everything to Him. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Spirit of God, fall in this place. The passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Yes, Lord. Father, we thank you for your fire. We thank you for rekindling us once again. Thank you for the fire, for that consuming fire. Consume us, Lord, with your fire always. And give us the heart, Lord, that we are willing. We're willing, Lord, na makonsume sa imong fire. We are desperate to consume with your fire, Holy Spirit. Thank you, kayo. Salamat. We thank you. Give you all the praises, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give our hands to the Lord?